Amen. Purihin ng Diyos. Lapakan natin ang Panginoon. At naway sa umagang ito, marami tayong maunawaan at maiintindihan kasi parang ang daigdig ay, mayroon bang bias ng daigdig? Parang sabi natin, meron bang favoritism ang Diyos? Meron bang favoritism ang Diyos? Wala naman na. Bawat isa ibinigyan ng 24 oras maghapon. Pare-pareho lang pala eh. So, bakit meron daw pagkakaiba? Alam nyo, interpretasyon natin yon, kaya nagkakaiba ang mga tao. So, tingnan po natin, i-analyze natin yung ating gospel. Ang isang may-ari ng ubasan lumabas ng 9 o'clock. Umagang-umaga pala. And then may isang tao, may mga tao doon, nakipagkasundo ng isang denaryo. Take tayo isang denaryo. Nung alas 9, meron siya nakita, isang denaryo pa rin. Alas 12, alas 3, alas 5, isang denaryo pa rin. Yun ay napagkasunduan. Now, nung alas 5, akala nyong umagang-umaga ay mas mataas pa yung sa kanya. Kasi buong araw daw silang nagpagali. O nakita nilang isang denaryo din yung alas 5 na pumasok na magtrabaho. So akala nila baka 2 denaryo yung sa amin. Pero yun nga, tig-isa lang. Kaya nagreklamo sila. So sa palagay nyo, wala bang awa ang Diyos kung magtrabaho maghapon? Sa palagay nyo, kung batas ang pag-usapan, ay yun ang napagkasunduan eh. Legal yun. Di ba? O wala kang karapatang magreklamo dahil yun ay napagkasunduan ninyo. At ang magandang gustong iparating ng Diyos sa atin ngayon, meron siyang karapatan kung ano ang maibigin niya. Kung bibigyan ko si Tito Melvin ng ganitong buhay, 1,000 years old, nasa Diyos yun. wala tayong karapatan sa mga ginagawa niya sa daigdig na ito dahil yun ay kalooban ng Panginoon. At sa ating mga pagbasa, magandang topic ito, nagrereklamo ang mga Israelita sa Diyos. Kasi nung inilabas ng Diyos ang mga taga-Israelita sa Ehipto, ang mga Israelita kasi pinili ng Diyos. Narinig ng Panginoon yung daing ng mga Israelita na sila'y pinarusahan, inaapi. Pero nung inilabas ng Diyos sa mga Israelita, ang sabi nila, mabuti pa doon sa Ehipto. Nakakain pa kami ng karni doon, ng tinapay. Pero dito, nagugutom kami. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpaulan ang Diyos ng tinapay. Imagine nagpaulan na, wala na silang dapat gawin. Ang Diyos ang nag-provide sa kanila na kanilang makakain. Pero nagrereklamo pa rin. Mabuti pa doon sa Ehipto, may karne. Masarap, kumba o adobo doon. May litson yata. Pero dito, puro na lang mana. Nagrereklamo na naman ang tao. And then sabi ng Diyos, sige, bibigyan ko kayo ng karne. Ay nagpaulan ang Diyos ng pugo. Marami. Nagrereklamo pa rin. Ano ba tayo? Not contented daw ang tao. Minsan, ang tingin natin, bakit sila ay pinapabura ng Diyos? And then sabi naman sa atin, bakit tayo hindi? Mabait naman ako. Yung mga masama ay parang pinagpala ng Diyos. Di ba? Parang sila pa ang yumayaman. So yun ang understanding ng tao. Kasi ang interpretasyon natin sa biyaya ng Diyos ay pera lang. Pera lang ba ang biyaya? Yung kalusugan mo, biyaya yun eh. Kaya sabi ko, walang pagkakaiba sa mayaman at mahirap. Kasi mga mayayaman, nagka-problema din yon. Nahihirapan din sila. Tayo, nahihirapan din. Anong pagkakaiba? So, yun the way daw tayo mag-interpret. Yun ang pagkakaiba. So, tingnan po natin. Minsan ang tao ay frustrated. Meron tayong frustration sa mundo dahil nakalimutan natin na meron tayong kasunduan sa Diyos. For example, gusto mo ng simpleng buhay. Pinagtibay ng Diyos. Di ba may mga tao nga, Lord, okay nang kahit simple, walang sakit. Okay. Kahit pinakinggan ng Diyos, yun ang nangyari sa iyo. Then, kinukumpara mo ang sarili sa iba, Lord, bakit sila masaya? Bakit sila maraming pera? Yun ang hiniling mo sa Diyos eh. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga gusto natin. Kasi ang pinagtibay ng Diyos
yung gusto ninyo, yung hinihiling ninyo. Kaya kung mas maganda rin na dahil sa kabutihan ninyo, pinagpala kayo ng Panginoon. Magkaiba din yon. Kasi may mga taong pinuspos talaga ng Diyos kasi naibigan niya. Matuwid ito, magaling ito. Bigyan ko pa siya ng karunungan, kapangyarihan at kayamanan. At yun ay nangyari kay Haring Solomon. Kaya magandang analysis mga kapatid, huwag tayong basta-bastang magreklamo sa Diyos. Gaya kay Jonas. Anong nangyari kay Jonas? Noong si Jonas ay naglakbay papuntang Ninive, dahil disyerto, pinatubuan siya ng malambong na dahon para hindi siya mainitan maghapon. And then, kinaumagahan, pinatay ng Diyos ang halaman na iyon sa pamamagitan ng uod. Ngayon, nagalit si Jonas. Bakit daw pinatay, Panginoon, yung halaman na iyon? Kaya sabi niya, nagalit ka ba dahil sa nangyari sa halaman? Ganun ba yung pagkatindi natin? Ano bang ikinagalit natin sa Diyos? Yung estado nyo, sitwasyon nyo, kung ano meron yun? Baka yun ang sinasabi nyo sa kanya. Nakalimutan nyo lang. Kaya pinagtiba niya yun. Kaya sabi ni Yahweh, ako nga hindi ako nagagalit na maraming mga taong hindi o maraming mga taong suwail. Di ba? Sabi niya, pinatawad ko nga siya, minahal ko nga sila. Kahit ganun pa ang kanilang pag-interpret sa akin o pagsunod nila sa akin. So dito, kahit anong sitwasyon talaga ang tao, ay paragi siyang nagre-reklamo. At totoo ba ito? Totoo ba ito sa buhay ng tao? Palagi ba kayong nagre-reklamo sa sitwasyon? Then, ano ang dapat nating ayusin? Bakit parang sinisisi natin ang Diyos sa mga sitwasyon na meron tayo? At unang sinabi sa ating gospel, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko? Lahat ng meron tayo sa mundo ay pagmamay-ari ng Diyos. Yung talent mo sa Diyos yan. Yung kakayanan mo sa Diyos yan. Ngayon, kung hindi mo inayos yan, talagang aalisin yan. Ibigay ko na sa iba. Hindi nyo naman ginamit eh. So, yun yan ang mga nakikita natin sa ating ebanghelyo. At sabi nga sa ating pagbasa ngayon, mabuti pa sanang pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang sa gusto namin. Dito naman sa ilang, mamamatay kami sa gutom. Isa sa mga nakikita natin, yung mga pagnanasa natin sa mga bagay-bagay. Diba? Gusto mo ng ganito? Kaya mo ba? Yun ang dapat itingnan din ng tao. Kung gusto mo ng ganitong bagay, kaya mo bang makamit yun? Kasi may mga taong gustong mamuhay ng simple lang. Kaya hindi nila nakuha yung mga ganitong bagay. May mga tao namang hindi natutulog para lang makamit yung kanilang nais. Yung iba nag-doctorate, yung iba nag-masteral, yung iba daming ginagawa para magkaroon ng multiplication ng kanilang biyaya. Karapatan nila yon na makamit nila yon. Kasi pinaghirapan din nila yon. So yun ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Kung ano bang term dito? Kung anong gusto mong mangyari at pinagtibay ng Diyos, yun ang biyaya mo. Take note yan ha. Kung anong gusto mong mangyari at kung yun ay pinagtibay ng Diyos, yun ang biyaya mo. Kaya huwag ka nang mangialam sa iba. Kasi ganun din pinagtibay yung sa kanila. Pinagtibay din yun ng Panginoon. Kaya hindi yun pandaraya kung anuman ang meron sila dahil pinagtibay yun ng Panginoon. Kaya naintindihan nyo? Ay huwag nyong isipin na may favoritism ang Diyos. Ako nga naranasan ko ito eh. Nung una gusto kong magkaroon ng maraming pera. Nangyari naman. Anong nangyari sa akin? Dahil marami kong pera, marami kasing schedule doon sa Bicol area. Lord, gusto kong maraming misa. Minsan sa isang araw, 6 ako nagmimisa Kung more than pa niyan, marami akong schedule doon. Anong nangyari sa akin? Nagkakasakit. And then sabi ko kay Yahweh, Lord, gusto ko ng hindi busy na parokya. Dito sa Timunan, hindi nga talaga busy. Sunday lang ang mass dito.
Nagrereklamo naman ako. Ano ba ito? Boring, Lord. O, di ba? So, kahit sino pala, ganun talaga ang tao. So, ang maganda dito, may magandang recommendation ang ating mga expert kahit tayo na huwag mainggit kung ganun lang ang meron ka. Baka kasi yun ang hiniling mo at pinagtibay yun ng Diyos. Kaya kung yun ang biyaya mo, yun lang talaga. Dapat yun ang maintindihan ng tao. Yung iba kasi, kung bakit malaking amount ang meron sila, dahil pinaghandaan nila yon, ginagalingan nila yon, at natutuwa ang Diyos sa kanilang mga gustong makamit. Diba sabi ni Joel Osteen, kung kaya mong paniwalaan, kaya mong abutin. Kung hindi mo kayang paniwalaan, hindi mo kayang abutin. Kaya nag-required ang lahat ng paniniwala. Kasi ang daigdig, maraming distraction sa mundo. Yung pinagdaanan mo, distraction na yan eh. O paano mo mapagtagumpayan yung gusto mong maabot? Kung sa mga problema hindi mo kayang tingnan, ayusin, gawin. Di ba yung mga tao, easy na lang sa kanila yon. Dahil andun yung motivation na kailangan kong maabot iyon, kailangan kong makamit iyon. So, ganyan din ang dapat matutunan ng tao na sa buhay, dapat mong matutunan, isa pa yung talent mo, malaking tulong yan. Kung anong gusto mong mangyari. Yung na-develop mo na ba kung ano ka? Kasi baka hanggang ngayon, ano ba ako? Ano bang halaga ko sa daigdig na ito? Di ba? Dapat makita din ng tao kung paano narating nila iyon dahil ginamit nila yung kakayanan nila, yung skill. O na-develop na ba? Yung iba ay ano bang tawag doon? Na-discover na ba? Kung ano kayo sa daigdig na ito? Isa yan sa mga dapat din nating tingnan. Okay? So, ang sabi nga dito, kahit ang mga mayayaman ay nagtitiis din at naghihirap sa ibang bagay o sitwasyon. Ang mahihirap ay naghihirap din. Yung iba kulang sa pera. Ang mga mayayaman naghihirap o nahihirapan sa buhay dahil sa maraming bagay na meron sila. Gusto nyo ba yon? Yung mga bilyonaryo, sobra-sobra po ang pinagdaanan nila. Pero na-manage nila yon. Okay? Hindi napanatag ang kanilang buhay, hindi naging masaya, nakakaranas din sila ng kapighatian. So choice ng tao. Gusto mo bang maraming trabaho? Marami din yung biyaya. Ang tanong, kaya mo bang i-manage? And then kung gusto mo naman ng simple ng buhay, yun, less stress doon. Kailang, less din yung biyaya. Depende kung pagpalain ka ng Diyos. Puspusin ka ng kayamanan ng Panginoon. So nasa Diyos yun. Wala tayong authority dyan. Wala tayong right. Kaya kung gusto nilang mamuhay sa simple, kung gusto nyong mamuhay ng simple, pagtibayin niya ng Panginoon. Kaya ang dapat gawin ng tao, ano ba talaga ang gusto mo? Yan, magandang recommendation yan. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? At kung hinihiling mo yan at ginagawa mo yan, pagtibayin niya ng Panginoon. Yun ang role ng Diyos sa daigdig. Upang marating mo, makamit mo, at ma-meet mo yung gusto mo sa pamamagitan ng Panginoon. Pero ikaw talaga ang gumagawa niyan. Kung sa Old Testament, bumagsak yung pagkain dahil wala pa silang, naglalakad kasi sila eh. Mula sa Ehipto, meron silang 40 years na paglalakbay. Kaya ang nag-provide talaga noon ang Diyos, pagkain nila o anong kailangan nila. Yung panahon natin, stable na tayo. May bahay na, may hanap buhay na. Kaya hindi na gano'n na ang Diyos pa talagang magbagsak ng pagkain sa inyo. Sa New Testament, ibinigay na ni Kristo yung free will. Andito na lahat. Gawin nyo na lang. Okay? Alamin nyo, tingnan ninyo kung paano ninyo makamit yung ninanais nyo sa daigdig na ito. At ang role ng Diyos ay patnubayan kayo. Ngayon, maraming mga taong parang hindi ko nakita, Lord. Yung nakikita nila ng biyaya, hindi ko nakita. Bakit? Anong dahilan kung bakit hindi pa rin nakikita natin
yung mga gusto natin. Noon, iba kasing mindset ko noon to earn money. Noon yon. Pero yung tumatagal ka na pala sa pagkapari, parang gusto mo nang maging masaya. At nakikita yung pagiging masaya, yung preaching of the Word of God. Kasi naranasan ko rin magkaroon ng pera, panandali ang tuwa lang. Malungkot na naman. Pero na-inspired talaga ako sa preaching of the Word of God. Kaya kung ako'y mag-seminar, 2 hours yan, itong mga papabinyag, talagang Word of God. Motivation kung anong gusto ng tao at gusto ng Diyos sa buhay ng tao. So makikita mo ang halaga ng buhay kung nakikita mo kung saan ka maging masaya. So magandang idea yan. Kasi kung naging masaya ka, inspired ka, doon ka naging malaya na gawin ang mga bagay-bagay at doon na rin ang biyaya. Yun Ang nauna kasi natin, halaga ng pera. Hindi mo nakita paano. Siyempre, sarili natin, ayusin natin. Paano ka maging inspired sa daigdig na ito kung marami kang pinagdaanan. Ayusin mo muna yan. Di ba? Para doon ka bubungat. Dapat talaga maging buong-buo ang sarili natin para makita natin yung kaligayahan na nais din natin. So minsan, nakikita natin yung inggit, comparison yan. Alam niyo ba napaka-danger yung comparison? Kahit ako, kinukompare din yung sarili ko sa ibang pari. Bakit gwapo sila? Bakit magaling sila ng ganon? So, sinasanay ko ang sarili para maging magaling magsalita. Paano ba maging magaling magsalita? Meron ding gift of God na ang tao ay magaling magsalita. Meron talagang mga tao na sinasanay. Di ba? Paano maging magaling magsalita. So, ganun lang din ang proseso para ma-meet natin yung tunay na saya, tunay na kahulugan ng buhay. Siyempre, magmumula yan sa iyo. Kaya isa yan sa mga dapat i-invest ng tao, yung galing, yung expertise. Siyempre, yung gabay mula sa Diyos, mahalaga din yan. Hinihiling nyo ba sa Diyos ang karunungan? Ako, lagi akong humihiling bago ako magpumunta dito, na bigyan mo ako ng pananalita, Panginoon, karunungan. Binigay naman ng Diyos dahil hinihiling yan Kaya yan, para sa atin, simpleng pamamaraan, pero kapag andun na tayo sa actual, di ba? Actual paano ma-meet o yung mapagtagumpayan yung gusto natin. Doon tayo naging hikahos. Para bagang bitin, kasi nag-required siya ng nag-required siya ng totoong pagsasabukay talaga. Kasi kung trip mo lang, di ba may mga tao, gusto ko maging ganito, hindi totoong puso ang nagsabi niya gusto maging ganito. Kaya failure, minsan yung tao failure. Pero kung ikaw ay 100% nagnanais na ma-meet mo yon, kahit failure ka, gusto mo pa rin. Di ba? Kahit bumabagsak ka, gusto mo pa rin kasi gusto mong maabot yan. So, yan ang mga nakikita natin sa Ebanghelyo. Comparison, danger yan. Huwag kayo makipagkumpara sa iba. Gusto nyo, ganyan na lang kayo para makikita nyo kung ano lang sa inyo. Kasi kapag tinitingnan mo ang iba, nawala ka. Di ba? Mayroong quotation dito. Paano mo unawain ang biyaya ng Diyos kung ang pagkaintindi mo ay yung wala ka na meron sila? Di ba? Ganun ang pag-iisip natin. Bakit meron silang ganyan? Ako wala. So talagang ma-depress ka. Pero kung tinitingnan mo kung anong meron ka, yan. Diyan ka maging masaya. Sabi nga ito ba yung spiritual motivators na sabi niya, huwag nyo kasing bilangin yung gastos ninyo araw-araw. Bilangin nyo kung anong natira. Kasi wala kayong magagawa sa nagastos Wala na yon. Pero kung anong natira sa inyo, yan, may magagawa ka pa dyan. Hanggang saan ba aabot ang 1,000 mo ngayon? May magagawa ka dyan.
Pero yung nagastos mong 2,000, ay nako, masasaktan ka lang kung saan napunta yun. Kaya wag nyo na isipin yun kasi nawala na eh. Ang ibig sabihin yung past, wag nyo nang pakialaman yun. Ang gawin nyo ay ngayon at yung sa hinaharap dahil may magagawa ka pa dyan. So, minsan nagrereklamo tayo gaya ng ating gospel dahil nakalimutan natin na meron kang talent na dapat dyan ka mag-earn, na meron kang kakayanan na dapat dyan ka mag-grow, bubunga. Hindi lahat ng pari ay magaling din ng ganitong bagay. Meron talaga silang gift. Ako, naging masaya ako sa preaching eh. May mga pari na beautification, no? Magaling sila doon. Mag-entertain ng tao, may galing sila ng ganon. Pero hindi ko kayang gawin yon. Kaya ang ginagawa ko kung paano ako mag-grow, itong expertise ko. Di ba? So doon mo rin makikita yung gusto mong ma-meet sa daigdig na ito. Kaya wag niyong tingnan ng iba. Ay, yung galing niyo, oh. Tingnan mong sarili mo. Saan ako naging magaling? At doon tayo mag-grow sa mundong ito. Para maiwasan natin yung reklamo sa Diyos. Bakit Lord sila mayaman, kami hindi? Kung sana pantay-pantay na lang. Ibinigay ng Diyos lahat eh. Araw-araw ibinigay ng Diyos sa tao. Kaya lang yung iba, may alas 9 gumising. Yung iba, alas 12 na gustong gumising. Para yung breakfast, lunch, nakabudget daw sila. Di ba? So, depende yan sa tao kung ano talaga ang gusto niya. Kaya dapat, meron talaga tayong framework sa mundo. Kapag wala tayong sinusunod na framework sa mundo ito, yan, reklamo. Kasi wala tayong ganito, sila meron. Masasabi natin, mayroon bang favoritism ang Diyos? Bias ba ang Diyos? Doon nag-lake yung mindset na parang may favoritism ang Diyos. Pero sa totoo wala. Mahal tayo ng Panginoon. Yung pamamaraan lang natin ang magkaiba. Yung the way tayo mamuhay sa mundong ito, ang pagkakaiba at yung mindset natin. May time na ako, sabi ko, parang wala akong ganang gumalaw ngayon. Hindi matulog. Kahit gumalaw ka ng gumalaw, wala kang gana, failure pa rin yan. Hintayin mo maging malakas ka. Pero wag namang isang buwan. Tulog ng tulog ka, magkakasakit ka niyan. So, ibig sabihin, bigyan mo ang iyong sarili ng isang oras, isang araw pwede, wag naman yung 2 araw, marami ka nang ma-miss dyan. Isang araw na mag-analyze, magmuni-muni, mag-isip kung anong gusto niyang isipin. O pwede mang natin, tingnan yung iba, pero wag nga yung doon na lang. Kasi iba yung kahinatnan kapag puro na lang competition yung iniisip natin. Dapat tingnan talaga kung anong meron tayo. Yun, maging masaya ka sa daigdig na ito. So kung resolve na yan, kung gano'n na ang mindset mo, doon ang biyaya. Mga kapatid, kapag resolve na yung sarili, yung pag-iisip, yung sitwasyon, doon na, susunod na yung biyaya. Maging malakas ka na. At maiwasan mo na yung kaisipan na merong favoritism ang Diyos sa daigdig na ito. So, ulitin ko kung bakit malaki ang income nila dahil pinagtrabahuan din nila yon. Triply ang ginagawa nila. Yung iba may mga business, nag-i-invest. Ano pang ginagawa nila? Marami kasi. Kaya ganun din ang biyaya nila. So, nawa maintindihan natin yon para maging malaya tayo sa mundong ito. Amen?